Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Pakatandaan ninyo, iiyak kayo at tatangis, ngunit magagalak ang sanlibutan. Labis kayong malulungkot, subalit ang inyong kalungkutan ay mapapalitan ng kagalakan. Kapag manganganak ang isang babae, siya'y nalulungkot sapagkat dumating na ang oras ng kanyang paghihirap. Ngunit pagkapanganak niya, nakakalimutan na niya ang kanyang paghihirap sapagkat nagagalak siya dahil sa pagsilang ng isang sanggol sa sanlibutan. Gayon din naman, nalulungkot kayo ngayon, ngunit muli ko kayong makikita at mag-uumapaw sa inyong puso ang kagalakang hindi maaagaw ninuman. Sa araw na iyon, hindi na ninyo kailangang humingi sa akin. Pakatandaan ninyo, anumang hingi ninyo sa Ama, sa aking pangalan, ay ibibigay niya sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Tunay na sinasabi ko sa inyo, kayo'y iiyak at tatangis, ngunit ang sanlibutan ay magagalak. Kayo'y malulungkot, ngunit ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Pagpalang araw po sa inyong lahat. Welcome po sa ating Gospel in a Nutshell. Mga minamahal na kapatid sa pananampalataya, ang mga salita ng Ebanghelyo ngayon ay tila kabaliktaran ng ating inaasahan. Sino ba ang may gusto ng luha? Sino ba ang naghahangad ng pagdadalamhati? At paano nga bang magiging kagalakan yung ating kalungkutan? Ngunit sa misteryo ng buhay, yung buhay Kristiyano, ang mga panandaliang pagluha ay hindi katapusan ng kwento. Ang mga luha ay binhi ng biyaya at ang bawat pag-iyak ay may hinog na pag-asa sa dulo. Hindi tayo pinagsinungalingan ni Jesus. Ang sabi niya, kayo iiyak at tatangis, ngunit ang sanlibutan magagalak. Tunay ngang may mga panahon na habang tayo nasasaktan, ang mundo ay tila masaya. Habang tayo dumadaan sa krisis, ang iba ay tila tagumpay. Habang umiiyak tayo sa sakit ng kalooban, ang paligid parang hindi nakikialam. Pero si Jesus ay hindi nagsabing, huwag umiyak. Ang sabi niya ay, malulungkot kayo. In-acknowledge niya ang ating luha. Hindi sa Diyos na malamig sa ating sakit. Siya ay Diyos na umiiyak kasama natin. Sabi ni Jesus, ang inyong kalungkutan ay magiging kagalakan. Pansinin po natin, hindi niya sinabing papalitan ng kagalakan, kundi magiging kagalakan. Ibig sabihin, yung mismong pinaghirapan, ang mismong pinagdusahan, ang mismong tinangisan, iyan din ang magiging bukal ng ligaya. Parang isang ina na nanganganak. Sa unay sakit, sigaw, luha. Ngunit pagkapanganak, ang parehong katawan na dumaan sa hirap ay siyang nagluwal ng bagong buhay. Ganito rin ang ating pananampalataya. Ang mga sugat natin ngayon, magiging marka ng tagumpay bukas. Kung tayo magpapatuloy sa pananalig, hindi ba't lahat tayo ay may dalang lungkot na hindi maipaliwanag? Yung tipong maayos naman ang lahat, pero may puwang sa puso. Yung kahit maraming tao sa paligid, parang may kakulangan pa rin. Ito yung tinatawag nating kalungkutan ng kaluluwa. At madalas, sinusubukan natin itong punan ng kamunduhan. Kasikatan, tagumpay, relasyon, kalayawan. Pero sa huli, nauuwi pa rin sa pagkaubos sapagkat ang tunay na lunas sa kalungkutan ay hindi naman panlabas na kasiyahan, kundi panloob na presensya ng Diyos. Napakagandang pangako ito. Darating ang araw na lahat ng tanong natin ay masusumpungan ang sagot. Hindi sa paliwanag, kundi sa presensya. Hindi lahat ng tanong ay kailangang sagutin agad. May mga tanong na ang sagot ay dumarating sa pamamagitan ng paghilom, ng pananampalataya, ng katahimikan. At kapag dumating na ang ganap na kagalakan,
Kapag nakita na natin ang Diyos ng harap-harapan sa ating puso at kaluluwa, wala nang hahanapin pa. Pag nilayan po natin, ano yung kalungkutang dinadala natin ngayon na hindi pa natin maipaliwanag? Hinahayaan ba natin gamitin ito ng Diyos bilang daan patungo sa mas malalim na kagalakan at pananampalataya? Tayo ba ay handang maghintay sa proseso ng paghilom habang nagtitiwala sa presensya ng Diyos sa gitna ng ating luha? Manalangin po tayo sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Panginoong Jesus, salamat sa iyong katapatan. Sa mga panahon ng luha at pananahimik, ikaw ay naroroon hindi para agad ayusin ang lahat, kundi upang samahan kami sa proseso. Panginoon, turuan mo kaming umiyak na may pananampalataya. Turuan mo kaming umasa kahit hindi namin alam ang wakas. At higit sa lahat, turuan mo kaming manalig na ang aming kalungkutan ay magiging kagalakan kapag inalay namin ito sa iyo. Espiritu Santo, yakapin mo kami sa aming kahinaan at palitan mo ng pag-asa ang bawat luha. Amen. Pagpalain po kayo't ingatan ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mga minamahal kong kapatid sa pananampalataya, inaanyayahan ko po kayo sa isang biyayang paglalakbay ng pananampalataya, isang pilgrimage sa Eastern Europe na gaganapin mula October 4 hanggang October 21 sa taong ito, na sasaklaw sa 8 kahangahangang bansa sa Switzerland, Liechtenstein, Germany, Austria, Czech Republic, Slovakia, Hungary at Poland. Ang tampok ng banal na paglalakbay na ito ay ang ating debosyon sa Divine Mercy o Banal na Awa, isang tema na napapanahon sa atin ngayon sa panahon ng pagsubok at pananabik sa pag-asa. Gaya ng sinabi ng ating yumaong Santo Papa Francisco, "The mercy of God is the sure source of our hope." At sa ating paglalakbay, bibisitahin po natin ang mga sagradong lugar kung saan sumibol at lumaganap ang mensahe ng awa ng Diyos. Bibigyan din natin ang Poland, ang bansang sinilangan ni Saint Faustina Kowalska at Saint John Paul II, mga tagapagdala ng mensahe ng banal na awa sa buong mundo. Ito hindi lamang isang biyaheng panlabas, kundi higit sa lahat, isang panloob na paglakbay ng puso. Isang pagkakataong mapalalim ang ating pananampalataya. Maranasan ang kagandahan ng simbahang Katolika sa Europa at muling pag-alabin ang ating pag-asa. Para po sa mga interesadong sumama sa akin, maaaring makipag-ugnayan kay Toby sa numerong 0917-317-4536 o magpadala ng email sa inquiry@tobiahe.com. Magsama-sama po tayo sa isang paglalakbay ng panalangin, kultura at biyaya. Huwag palampasin ang pagkakataong ito na muling matuklasan ang Diyos na buhay, maawain at laging nag-aanyaya. Halina po kayo, maglakbay tayo kasama ang banal na awa patungo sa mas matibay na pag-asa.